Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, ang hindi pagkakapantay-pantay o inequality sa Pilipinas ay isang napakalalim, matindi at malawak na isyu. Malaking epekto nito sa lipunan, ekonomiya, politika ng buong bansa. Sa kabila ng mga pagsisikap na ginagawa ng pamahalaan at iba't ibang sektor tulad na rin ng simbahan upang mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan, nananatiling matindi ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Ito pong tinatawag na social divide, edukado at hindi edukado, at may kapangyarihan at walang kapangyarihan. Dito sa ating bansa, damang-dama ang hindi pagkakapantay-pantay ng tao. Ang ating bansa ay ang may pinakamataas na Gini coefficient sa 6 na pinakamalaking bansa sa ASEAN. Nasa 41.58%. Ang Gini coefficient ay sukatan ng income inequality. Yan po ang sukatan ng tunay na kalagayan ng mga dukha. Ang hindi pagkakapantay-pantay sa ating bayan ay makikita sa iba't ibang larangan ng ating buhay. Isa sa pinakamatinding halimbawa nito, kapanalig, ay ang ekonomiya. Tinatayang 1% lamang sa populasyon ang nagmamay-ari ng malaking bahagi ng kayamanan ng buong bansa. Samantalang milyong-milyong kababayan natin, mga Pilipino tulad mo, ang patuloy na naghihirap at walang sapat na kita upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na mga pangangailangan. Kapanalig, ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap ay lalo pang lumalawak dahil nga sa kawalan ng sapat na oportunidad para sa mga mahihirap na makakuha ng magandang trabaho, makabangon, at lalo-lalo na sa kahalagahan ng edukasyon na sinasabi nating the great social equalizer. Kapanalig sa larangan ng edukasyon, makikita rin ang malaking agwat sa kalidad ng edukasyon na siyang natatanggap ng mga mag-aaral mula sa pribado at pampublikong paaralan. Marami pong pampublikong paaralan ang kulang na kulang sa pasilidad. Kwarto, libro, guro. Kaya't hindi nakakatanggap ang mga mag-aaral sa totoo lang ng dekalidad na edukasyon na siyang kinakailangan upang maging handa sila sa kinabukasan. Kaya dahil nga dito, kapanalig, marami po sa kanila ang nahihirapang makapasok sa magagandang universidad at makakuha ng maayos na hanapbuhay. Kaya't kapanalig, sa pagharap natin ng problemang ito, ang ugat ng hindi pagkakapantay-pantay sa ating bansa, malalim, komplikado. Isa sa mga pangunahing saksi nito ay ang mga korporasyon sa gobyerno. Ang mga pondo na dapat sana'y ginagamit para sa mga programa at proyektong makatutulong sa mahihirap ay napupunta lamang sa bulsa ng ilang mga opisyal sa pamahalaan in terms of salary and perks. Dahil nga dito, hindi nabibigyan ng sapat na suporta ang mga sektor tulad ng agrikultura, edukasyon, kalusugan, at pabahay. Ano ang tugon natin, kapanalig? Upang matugunan ang problemang ito ng hindi pagkakapantay-pantay sa buong Pilipinas, kinakailangan ang malawakang reforma at pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan, gobyerno, pribado, pati na rin sa social sector tulad ng simbahan. Mahalaga ang mga makabuluhang reforma sa agrikultura. Una sa lahat, sistema ng edukasyon, public health system, pati na rin ang social protection ng mas nakakarami. Mahalaga rin na labanan ang korupsyon sa lahat ng antas ng pamahalaan.
Dapat tiyakin na ang mga pondo ng pamahalaan taon-taon ay magagamit ng wasto at tama para sa kapakanan ng ating mga mamamayan, lalo na ang mga napag-iwanan na nasa laylayan. Kaya kapanalig ang mithiin nating isang makatarungan, pantay na lipunan, ay hindi po natin makakamit kung business as usual ang ating ginagawa. At marami sa atin nagbubulag-bulagan sa hirap ng ating mga kapwa Pilipino. Paalaala nga ng Catholic social teaching Gaudium et Spes, excessive economic and social disparity between individuals and peoples of the one human race is a source of scandal. It militates against social justice, equity, human dignity, as well as social and international peace. Sa Pilipinas nga, sabi nga nila, ang pinagsamang yaman ng 9 na pinakamayamang Pilipino, 9, hindi pa ginawan 10, ay kapantay ng pinagsamang yaman ng 55% ng mga Pilipino. Ito po ay isang matinding iskandalo. Nakakahiya sa Diyos. Kumilos tayo. Kumilos ka. Kumilos ang sambayanan. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C. Pascual. Veritas Editorial.